Shalom Aleichem. Shalom, shalom. Ang background ko po ay ang green screen or background ko is ang altar ng Immaculate Conception Parish ng Vista Verde, Cainta, Rizal. Yan po yun. Napicturean ko yan last Friday. Yan. So pinagpalang araw ng Lunes ngayon, mga kapatid. Our Catholic Daily Gospel reading, the Gospel, which is being read in all the Catholic churches in the world, sa buong mundo. Simbahang may kaugnayan sa Vatican or sa Holy See, sa kay Pope Francis. Ito yung ebanghelyo na binabasa ngayon. The Gospel of the Lord according to Saint Luke chapter 9 verses 46 to 50. Glory to you, Lord. An argument arose among the disciples about which of them was the greatest. Jesus realized the intention of their hearts and took a child and placed it by his side, and said to them, "Whoever receives this child in my name receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. For the one who is least among all of you is the one who is the greatest." Then John said in reply, "Master, we saw someone casting out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow in our company." Jesus said to him, "Do not prevent him, for whoever is not against you is for you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, ang ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ay parang dalawang tema or dalawang parte na pinag-uusapan. Yung una, ang pagtalo-talo ng mga alagad kung sino yung pinakadakila sa kanila. Alam niyo, mga kapatid, kung titingnan natin ang pamantayan ng Diyos at ang pamantayan ng mundo natin na mga tao is kakaiba sa pamantayan ng Diyos. Kasi kahit kung babalikan natin yung thank you hirap nung accounting. Kung babalikan natin ang banal na kasulatan or ang kung ano yung pamantayan ng Diyos is makikita natin na ito'y salungat or kontra or hindi tumutugma sa kung ano ang pamantayan ng tao. Siguro balikan natin, tingnan natin doon sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, mag-quote tayo ng mga halimbawa, mga kapatid, na bilang pagpapatunay na ang pamantayan ng Diyos ay hindi katulad ng ating pamantayan. Dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, makikita natin dito na anong inutusan si Samuel para mag-anoint ng magiging successor na maging kapalit ni Haring Saul ng Israel. Pinapunta po siya sa bahay ni Jesse. At dito, pinapili siya sa among the sons of Jesse kung sino yung magiging karapat-dapat na magiging kapalit ni Haring Saul ng Israel. And then, pinapila lahat ni David, yung anak ni Jesse. Wala siyang napili. Akala niya, ito, sabi ito. Sa verse 6, 1 Samuel chapter 16, verse 6 at hanggang 7, nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, di siguro ang hinirang ni Yahweh para maging hari. Sa verse 7,
Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. You see? Ang batayan ko ay hindi katulad ng batayan ng tao. So, ang pamantayan ng Diyos is iba sa ating pamantayan. So, dapat tayo din na mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, ang ating pamantayan ay nakabase sa kung ano yung pamantayan ng Diyos, hindi sa pamantayan ng mundo. Ituloy natin. Ang batayan ko ay hindi tulad ng batayan ng tao, panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. So, yun yung pamantayan ng Diyos. Yun yung standard ng Diyos. And then, isa pa na i-quote natin na example na ipakita natin na ang pamantayan ng Diyos ay hindi katulad ng ating pamantayan ng mga tao. Sa Isaiah chapter 55 verses 8 and 9, mga kapatid, sabi rito, buksan niyo po sa Bible niyo or isulat niyo para mabasa niyo po lang sa inyo mismo. But I always says na sa Bible niyo po buksan para masanay po kayo magbuklat ng Bible. Huwag lang yung sa Bible app. Kasi kung minsan yung mga Bible app, hindi natin alam kung sino yung mga author ng mga Bible app na yan. It can be easily corrupted kasi kung minsan hindi mo alam kung sino ang nor Romans chapter 10 verse 9. If you confess with your mouth, na sinasagot natin muna si Nora, huwag natin palampasin. Romans chapter 10 verse 9. For if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. And then sinabi Nora, Acts chapter 4 verse 12. Sinasabi sa Acts chapter 4 verse 12. Sabi rito, Opo, Marisa Balanay Ramos. Opo. Masama, especially kung ang purpose nila ay akayin ka nila at sasabihin nila na mali yung ating pananampalataya. Masama po, Ate Marisa, Sister Marisa. Mas mainam maumatay ka ng Bible study natin sa Catholic Church. There is no salvation through anyone else, nor is there any other name under heaven given to the human race by which we are to be saved. So, kapag may mga pangalan pa, yung nag-ila-ilaha, nagsahada, yung nagsahada kanina si wala nang ibang pangalan na binigay pa. Kung meron mang dumating na mga pangalan kasunod ng ating Panginoong Jesucristo, ay sila yung katuparan doon sa Matthew chapter 24 and then sa Matthew 24:24 at saka doon sa Matthew chapter 24 na sinasabi sa verse 10 na maraming darating na mga bulaang propeta. So, okay. So, yun, kung gusto niyo po, Sister Marisa Balanay Ramos, kung gusto niyo po matuto sa patungkol sa ating pananampalataya, i-try mo search sa YouTube yung mga video ni Attorney Marvel Yaso sa Know the Truth. Or di kaya, hanapin mo sa YouTube o sa Facebook yung Catholic Answer. Ang Catholic Answer ay nakabase sa US at ito'y pinamamahalaan mostly ng mga dating mga protestante, mga hardcore Protestants na na-convert into the Catholic faith. So marami po tayong dapat pag-aralan or pakinggan sa ating pananampalataya. Yan, sinagot po na natin si Nor. Nagsahada kasi sa binanggit natin. Okay? So makikita natin dito mga kapatid, sa Isaiah, binabalik natin kasi yung first part ng Ebanghelyo ngayon, it's about the who is the greatest, at pinapakita natin
na ang pamantayan ng Diyos ay kakaiba sa pamantayan ng tao. Yun nga kanina, binanggit natin yung 1 Samuel chapter 16, verse 7. And then itong pangalawa na halimbawa natin na support natin sa ating binabanggit, yung Isaiah chapter 55, verse 8 and 9. Ang sabi dito, ang wika ni Yahweh, ang aking isipay, di ninyong isipan. At magkaiba ang ating daan. You see? Okay? Kung paanong ang langit higit na mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. So makikita natin, dalawa na yung nabanggit natin na iba yung pamantayan ng tao kaysa sa pamantayan ng Diyos. At dito sa Ebanghelyo, binabanggit ng Panginoon, pinagtatalunan ng mga alagad kung sino yung pinakadakila. Kasi ang konteksto nito mga kapatid, ilang beses na natin ito actually nabasa at naibahagi. Pero ang Ebanghelyo, alam nyo ba pala kapag ang Ebanghelyo ay palagi mong naririnig, paulit-ulit na sinasabi at binabasa, ibig sabihin ay binibigyang diin ng Panginoon para baga sa atin ay parang mag-sink in. At isa pa raw sa reason kung bakit palagi at paulit-ulit lang naman yung Ebanghelyo, kasi ang tanong, kung naisabuhay na ba natin ito? Kapag hindi mo na yan maririnig, baka siguro pinapractice mo na or isinasabuhay mo na. Okay. So, ang sabi dito, ang pinagtatalunan ng mga alagad, nung papunta na kasi sila, tatlong beses na sinabi ng Panginoon, na pupunta siya sa Jerusalem. Pahihirapan siya, huliin siya, papatayin siya. Ngunit sa 3 araw ay muli siyang mabubuhay. So yun yung pinaka-context ng kwento kung bakit along the way nagtatalo-talo ang mga alagad kung sino yung pinakadakila sa kanila. Kasi kung titingnan natin, natural ang background, ang Panginoong Hesukristo ay ang ipinangakong Mesiyas sa lumang tipan or sa Messianic prophecy, especially sa aklat ni Propeta Isaias. At maging doon sa 2 Samuel chapter 7 verse 13 to 14, kung saan doon ay ipinangako kay Haring David na may hirangin ang Diyos na magmamana ng kanyang kaharian at ito'y mananatili magpakailanman, magiging matatag magpakailanman. So yan yun. Ngayon alam ng alagad na pupunta sa Jerusalem, ang kanilang kaisipan ay nag-iisip sila, kung babasahin natin yung Acts chapter 1, before the ascension of the Lord, at doon sa kanilang usapan, doon sa Luke chapter 24, nung si Cleophas ay umalis galing Jerusalem papuntang Emmaus, andun makikita natin doon na siya pa naman ang inaasahan namin. Because they are thinking na sa pagpunta ng Panginoon sa Jerusalem ay i-overthrow niya ang imperyo ng Roma na nakakasakop sa Israel. They are thinking because ang Panginoong Jesucristo is greater than Moses. Nakabuhay silang patay, nakapagpadilat sila ng mga bulag, nakapagpalakad sila ng mga lumpo, nakapagpalaya sila ng mga demonyo. As the Lord is going to Jerusalem, they are thinking that maybe ang Panginoon ay gagawin niya kung ano yung ginawa ni Moses nung humarap siya kay Parao para mapalaya ang kanyang bayan. So those are the presumption ng mga alagad. Kaya nga nagtatalo-talo na sila kung sino yung pinakadakila para pagdating nila sa Jerusalem ay alam na nila kung ano yung possibility na magiging posisyon nila kung itatatag ng Panginoon ang kanyang paghahari sa Jerusalem. Pero hindi ganun ang panukala ng Diyos, mga kapatid. Kung babasahin natin sa Isaiah chapter 53, makikita natin doon that
talagang matutupad yung sinasabi ng Panginoon na siya ay pahirapan, patayin, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. So yun sa kanila, yung kaisipan nila, pupunta ang Panginoon sa Jerusalem, magpapakita siya ng himala at danda kababalaghan. Parang katulad ng ginawa ni Moses kay Paraon para ma-persuade ang Roman government to leave their land. At may establish ng Panginoon ang kanyang trono bilang katuparan ng hula sa lumang tipan. Pero sinasabi sa Luke chapter 17 verse 21, ang paghahari ng Panginoon ay hindi katulad ng iniisip ng mga tao na akala nila magluluklok siya sa Jerusalem. Pero ang totoo, ang kingdom ng Panginoon ay magpapasimula sa puso ng mga taong nananalig sa Kanya. Yan yung sinasabi sa Luke chapter 17 verse 21, mga kapatid. 17:21 kung tama ako, tingnan natin. Sabi rito. Okay. Ito sa Luke chapter 17 verse 21, at wala ring magsasabing magsisimula roon o rini sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa mga puso ng mga nananalig sa Kanya. So yung paghahari ng Diyos ay magsisimula sa puso ng mga nananalig sa Kanya. It is not a physical kingdom na katulad ng iniisip ng mga lagad na pupunta sa Jerusalem at mag-reveal niya yung trono ni David, palalayasin niya yung imperyo ng Roma. Pero malinaw na sa pagpapahayag pala ng anghel kay Saint Joseph, kay Mama Mary, is ang plano ay iligtas ang tao hindi sa kamay ng mga Romano, kundi sa kamay ng pagkakasala, kundi sa kamay ng demonyo. Di ba? Yung sinasabi sa Mark chapter 10 verse 45 na parallel pa rin dito sa Luke 9:46 to 50, 9:46 and the following verses na sinasabi doon sa Mark chapter 10 verse 45 na parito ang anak ng tao, sabi dito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang sarili para sa katutubos ng kasalanan. Basahin natin Mark chapter 10 verse 45, buksan niyo po sa Bible niyo. Sabi dito, sa 44 mo, related to basahin naman sa 44 umpisan. Sa verse 43. But it shall not be, sa verse 42 pala umpisan natin. Yung nanay na itong ambition of James and John, ang anak ni asawa ni Zebedeo, when sabi dito sa verse 40, but to sit at my right hand or at my left, basahin nyo na lang ng sarili nyo mga kapatid, Mark chapter 10 verse 35 to the following verses. Sabi dito sa verse 40, para maintindihan nyo. But to sit at my right hand at my left is not mine to give, but it is for those for whom it has been prepared. When the 10 heard this, they became indignant at James and John. Jesus summoned them and said to them, you know that those who recognize as rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant. Whoever wishes to be first among you will be the slave of all. Verse 45. For the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. So yun. Ransom, katubusan. Hindi siya mag-rule over doon sa Jerusalem. Kaya sila nagtatalo-talo para malaman kung sino yung dakila.
Kasi ang hinahangad nila, parang katulad ditong situation na yung nanay ni Santiago at Juan ay masecure. Si Santiago at Juan na anak niya sa kanan at sa kakaliwa daw uupo. Yan mga kapatid. So, at the same time, doon din sa Matthew chapter 1, verse 21 to 23, ang pahayag doon ng anghel kay San Jose ay hindi sinabi doon na ililigtas sila sa kamay ng mga Romano, kundi sa kuko ng kasalanan, sa kuko ng Diablo. Dito sa Matthew chapter 1, verse 21 to 23, mga kapatid, sabi dito, "She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins." Ililigtas sila ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yun yung pinaka-purpose why the Lord Jesus came, not to establish an earthly throne, sapagkat ang kanyang kingdom ay kakaiba, nagsisimula sa puso ng mga nananalig sa kanya, katulad ng binabanggit sa Luke chapter 17 verse 21. So sabi dito, tuloy natin, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet, "Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel." So, ililigtas sa kasalanan, hindi sa kamay ng mga Romano. Kasi kung titingnan natin, mga kapatid, sa Old Testament, every time na lumalayo ang bayang Israel sa Diyos, sa Panginoon, nagsisira sila sa kanilang covenant, ay makikita natin ang kanilang kasaysayan na ilang beses po silang na-exile, ilang beses pong nasira ang kanilang bansa. Diba? Nagkaroon pa nga sila ng 70 years na na-exile sila sa Babylonia. Then later, ay tinawag ng Panginoon ng ibong mandaragit na si Cyrus, na tinatawag na ibong mandaragit, si Cyrus. Binigyan sila ng kalayaan, pinabalik sa Jerusalem, pinatayo ang wall, then pinabalik sila sa Jerusalem. 70 years, try to imagine, ilang beses po silang naalipin because of their sin. So, every time na kapag lalayo sila sa Panginoon, ay nasasakop sila ng kanilang mga kaway. So, ang primary reason ay yung pagkakasala nila kapag sumisira sila sa covenant ng Panginoon. Thank you, Eden. Sumisira sila sa covenant ng Panginoon, nasasakop sila. So, ililigtas tayo ng Panginoon, hindi iligtas sila ng Panginoon, not to the hands of the Roman Empire, but to the claws of the devil, to the sting of sin na siyang naghiwalay sa atin sa Diyos. So, yun mga kapatid. So, yan. Okay, balikan natin. Kasi dalawa kasi itong pinag-uusapan sa Ebanghelyo ngayon. Then, yun nga, kinuha ng Panginoon ang mga bata na sa verse 47, Jesus realized the intention of their hearts and took a child and placed it by his side, and said to them, "Whoever receives this child in my name receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. For the one who is least among all of you is the one who is the greatest." Yun yung sinasabi din kanina sa Mark chapter 10, di ba? Chapter 35 to the following verses. Na ang kadakilaan, sinasabi natin kanina, sa mundo, ang kadakilaan, for you to become the greatest is kailangan marami kang credential, marami kang kayamanan,
pugi ka, maganda ka. Yun yung human standard na binanggit natin kanina na reference to prove that the standard of the Lord is different from the worldly standard is yung 1 Samuel chapter 16 verse 7. Then, kinote din natin yung Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. So, iba yung pamantayan ng Diyos, pamantayan ng tao. And then dito, sinabi nga ng Panginoon na kinuha niya yung bata. Then, sa pinakalas ng part nito sa dito, sabi niya, for the one who is least among all of you is the one who is the greatest. So, yun yung standard ng Panginoon. Dapat, kung sino yung gustong maging mauna ay dapat maging lingkod. So, ganun ang standard ni Lord. Hindi kung ano yung position mo dito sa mundo. Hindi kung ano yung na-achieve mo dito sa mundo. Hindi yan yung tinitingnan ng Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon ay kung ano yung kalalagayan ng puso natin. Mga kapatid. So, different. Bakit bata ang kinuha ng Panginoon? Ang bata is dependent to God, to His parents alone. Ang ipinapakita sa atin ng Panginoon bilang naglilingkod sa Kanya, tayo ng mga tao ay dapat ang dependence natin ay nasa Panginoon din, katulad ng sa bata. Hindi natin ipinagmamalaki kung ano meron tayo. Mayroon bang may pagmamalaki ang mga bata? So, ipinapakita sa atin ng Panginoon, we must be like a child in faith, childlike faith. Ang tinatawag na childlike faith ay try nyo sabihin sa bata na, bigyan kita ng bibili ako ng laruan para sa iyo. Hindi mo pa yan binibili yung laruan, yung bata ay tuwang-tuwa na yan. At ikakwento niya na yan sa iba niyang mga kasamahang mga bata. Ano ibig sabihin? Pinanghahawakan at pinaniniwalaan ng bata kung ano ang ipinangako sa kanya ng kanyang magulang. So the same with us, tinuturo din ng Panginoon na dapat ang pagtitiwala natin sa Diyos ay sa Diyos lamang natin ibinubuhos at pinagkakatiwalaan natin at pinanghahawakan natin kung ano yung ipinangako niya sa atin. Di ba? Halimbawa, sa Hebrew chapter 10 verse 23, let us hold unwaveringly to our confession, for the one who promised us is trustworthy. So, ganun. Ang magulang natin, ang Diyos, ang dependent natin sa Kanya, at kung ano yung Kanyang ipinangako, ay pinanghahawakan natin, mga kapatid. At sinabi pa rin dun sa 1 Corinthians chapter 14 verse 20, kung hindi ako nagkakamali, tingnan natin mga kapatid. Kasi, ayun. Ito yung disclaimer, sabi. 1 Corinthians chapter 14 verse 20, mga kapatid, huwag kayong mga isip bata, maging tulad kayo ng mga batang walang malay sa kasamaan, ngunit maging ganap ang inyong pag-iisip. Lucky me. Hindi pa ako pare. Lucky me. Like ko lang din po ako katulad mo. So, sinasabi yun. Ang tutularan natin sa bata ay yung kanilang kawalang muwang sa kasalanan. Pero sabi ng Biblia, maging ganap ang inyong pananampalataya. Maging ganap ang inyong pag-iisip. Hindi tayo mag-isip bata, kundi magiging katulad tayo ng mga bata na walang muwang sa pagkakasala. Sige po, kung kaya ko pong sagutin, lucky me. Ano po yun? Like ko lang po ako, pero kung alam ko, sasagutin ko. Pero kung hindi, pwede ko i-reserve na mag-i-research ko tapos sagutin ko next time kung hindi ko makasagot ngayong tama. Ano po yun? Okay, sige po. So yun mga kapatid. And then, ang bata ay wala siyang may pagmamalaki. Ang magulang niya lang ang pwede niya ipagmalaki. Ang papa ko, ganito. Ang mama ko, ganito. So the same with us. Ang ating may pagmamalaki
ay ang Diyos. Hindi kung ano ay, apo, kapag may mortal sin ka, bawal po yun. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 11, kapag nasa mortal sin ka, kung venial sin lang, pag sinabing mortal sin, ibig sabihin, halimbawa, nakapatay ka, hindi ka pa nagkumpisal, or nagpa-abort ka, hindi ka pa nagkumpisal, or gumagamit ka ng mga contraceptives, halimbawa gumagamit ka ng pills, or may IUD ka, or kung ano man yan, mga mortal sins, halimbawa nagnakaw ka, nakapaglabag ka doon sa kung ano sinasabi sa Ten Commandments, those are mortal sins. Ibig sabihin, pag sinabing mortal sins, ay kasalanan ng nakamamatay, nakapaghihiwalay sa iyo sa Diyos. Yan. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 11, ito mga kapatid, verse 27, sabi rito, ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Verse 28, kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Verse 29, sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Pero kapag nakakumpisal, okay na magkumain. Opo. Pero kung halimbawa nasa live-in ka, sa state ka ng live-in, or may kinakasama kang hindi mo asawa, kahit mag-communion, kahit magkumpisal ka, pero you're still living in sin, wala rin yun, pareho pa rin. Maliban na after mo na magkumpisal, iwanan mo yung pagkakasala mo. Pero kung halimbawa may live-in partner ka, hindi pa kayo kasal, or may asawa yung ka-live-in mo, so kahit magkumpisal ka, hindi pa rin yun. You are still in the state of sin. Hindi ka pa rin pwede mag-communion. Ganun kapatid. At salamat, Lucky Me, salamat din sa tanong. Para naman yun sa lahat. Salamat din sa pagkakataon ng pagtanong kasi para din naman yun sa lahat, hindi lang sa iyo or sa kanino man. So yun mga kapatid, ang Ebanghelyo. Yung nagtanong si Lucky Me. Akala ko si Maggie. Maggie. Parang wala na yung Maggie ngayon. Meron pa ba? Parang nabili na yata ng ibang kumpanya. Then, so yung pagiging dakila. Joan Tanola. Hindi pa ako father. Mukhang pare lang ako ba? Mukhang pare po ba ako? Good morning po. Taga saan po ako? Taga dito po ako sa bandang diocese ng Antipolo. Sako po ako ng diocese ng Antipolo. Okay. So, dito ang kasunod mga kapatid is then, yung ikalawang topic dito ng Ebanghelyo ngayon, sabi niya, then John said in reply, Master, we saw someone casting out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow in our company. So Jesus said to them, do not prevent him, for whoever is not against you is for you. So makikita natin dito na okay lang na hindi sila sumasama sa atin, nagpapalaya sila ng demonyo, as long na he is not against us. So yung konteksto nito, hindi ito maa-apply or hindi ito may apply ng mga protestante na it's just okay to be not a part of the church founded by Christ. Hindi po. Hindi pwede ito magiging justification or hindi ito pwede nila igawing reference. Okay lang pala na hindi tayo kasama sa simbahan ng Panginoon.
na itinatag kasi the Lord Jesus established only a church, mga kapatid, di ba? At yung church na yon, from the first century until now, ay nagpapatuloy. Ang sabi dito, ang tignan na, tandaan nyo, do not prevent him, for whoever is not against you is for you. No. Hindi, as long they are not speaking against us, they are not contradicting us. Pero kaya hindi natin ito maklaim or magamit ng mga protestante na it is just okay to be a Protestant na hindi Katoliko. Hindi po ito magamit reference kasi ang linaw dito sa hulihan. For whoever is not against you is for you. Pero yung mga separated brethren natin, they are against us. So, hindi sila qualified dito. At meron pang sinabi na parallel dito sa ebanghelyo na to sa part nitong binasa natin. Dito sa Matthew chapter 12 verse 30, mga kapatid, ito sinasabi. Na related dito sa verse nito. Matthew chapter 12 verse 30. Whoever is not with me is against me. And whoever does not gather with me scatters. Ang sino mang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang sino mang hindi nag-iipon, hindi tumutulong sa akin mag-ipon, ay nagkakalat. So, ang Panginoong Jesucristo ay nagtayo lamang ng simbahan. Matthew chapter 16, verse 13 to 20, I will build my church. Very consistent yan, mga kapatid. Ang dami yan. Then, pagdating doon sa John chapter 10, verse 16, makikita natin doon, sinasabi ng Panginoon, I have other sheep that is not, na wala pa rito sa kulungang ito na kinakailangan ko rin silang alagaan upang maging isa ang kawan at isa ang pastol. Hindi sinabi ng Panginoon na magiging marami ang kawan at magiging marami ang pastol. At hindi rin niya sinabi that there will be another flock and there will be another shepherd. Walang ganon, mga kapatid. Kundi there will be one flock and one shepherd. Alam na natin na ang Panginoong Jesucristo ang pastol. John chapter 10, doon din mababasa, ako ang mabuting pastol. Pero makikita natin, before His ascension, makikita natin doon sa John chapter 21, verses 15 to 19, tinawag niya at pinagtibay niya muli yung pagkatalaga niya kay San Pedro, even after itinatwa si San Pedro ng 3 beses. Basahin niyo sa John 21 verses 15 to 19. Ang linaw doon, yung sinasabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Pakanin mo ang aking mga tupa, pangalagaan mo ang aking mga tupa. 3 beses na sinabi yun ng Panginoon. So, tunay nga na ang Panginoon ay mabuting pastol. Yan, makita natin doon. So, ang Panginoon ang mabuting pastol. He is the good shepherd. Kaya nga good shepherd siya, bago siya umalis, ay ipinagkatiwala niya ang kanyang kawan, ang kanyang mga tupa kay San Pedro. And since na si San Pedro ay pinagkatiwala lamang sa kanyang mga tupa at kanyang ang kawan ng Panginoon, so therefore, si San Pedro ay kinakailangan niyang humirang din ng magiging successor niya na mag-aalaga din ng mga tupa na ipinagkatiwala lamang sa kanya ng Panginoon. And so on and so forth. The same pattern. That is why, kung titingnan niyo mga kapatid, historically speaking, that is why, tayo lang na mga Katoliko, from St. Peter up to sa kasalukuyan ngayon, tayo lang na mga Katoliko ay merong unbroken succession ng mga pastol nakatiwala ng Panginoon na nag-aalaga ng kanyang kawan. Tayo lang po yung may 266 popes na pasalit-salit-salin para lang mapanatili
ang pagkakaisa at pangangalaga sa kawan. Tayo lang yun mga kapatid. The rest of all sects and denomination ay hindi po nila magagawa yun. Wala po silang ganun. Ayan. Tingnan natin. So, ang Panginoon, mabuting pastor, yan sinasabi sa John 10. Okay, dito sa Hebrew chapter 13, verse 20, mga kapatid. Sorry. Hebrew chapter 13, verse 20. Diyan, saka dito sa 1 Peter chapter 5, verse 4. Angelos muna tayo mga kapatid. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. For forth we beseech to you, Lord, the grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, sa 1 Peter chapter 5, verse 4, mga kapatid, sabi dito, and when the chief shepherd is revealed, you will receive the unfading crown of glory. Dito sa 1 Peter chapter 5, verse 4, tinatawag ang Panginoon na chief shepherd sapagkat meron siyang mga shepherds na hinirang. At yun yung kanya mga apostol. At yung mga apostol ay ipinasa din nila ito sa mga sumusunod sa kanila. Hindi ang mga apostol ay patuloy na nagkakaisa sa isang kawan ng Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, there will be one flock and one shepherd. Kaya hindi po ma-justify yung ebanghelyo na, nagpapalaya sila ng demonyo sa pangalan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, as long they are not against us, they are with us. As long they are helping us to gather, ay hindi sila nagkakalat. Matthew chapter 12, verse 30. So, kung ikaw hindi ka kabilang sa kawan ng Panginoon, hindi ka kabilang sa simbahan ng Panginoon, naghiwalay ka, ay hindi ka tumutulong sa Panginoon mag-ipon. Nagkakalat ka. So, dapat ganun. Hindi ganun, mga kapatid. So, dapat makiisa tayo sa simbahan ng Panginoon. Hindi tayo nagbasa lang ng Bible, magtayo na ng sariling sekta, at iparehistro na sa sect, at sasabihin natin, at atakihin na natin ang Catholic Church, na sinasabi na natin na tayo ang tama at mali ang Catholic Church. Di ba? Ganun nangyari. At saka yung pagpapalayas ng demonyo, mga kapatid, sige, okay lang.
Okay lang, sabi ng Panginoon, okay lang magpalaya sila ng demonyo. Pero alam nyo ba na kapag wala kang authority na nagpapalayas ka ng demonyo, especially ganyan, marami na tayong alam ng karanasan, mga kapatid. Katulad nung dati, high school ako, fourth year high school, kaklase ko, na-possess. Hindi ko alam kung paano nila na may kakilala siguro na dinala nila doon sa pastor. Kay Pastor Dumalaog. Ayun yung dating pastor na inatinan ko sa Mindanao, sa Santo Niño, South Cotabato. Doon ako nag-high school sa Santo Niño, South Cotabato. Sa Santo Niño High School. Ngayon si Pastor Dumalaog, doon ako dati umaten kasi naging nabaptize ako as Southern Baptist eh. Dinala nila doon ngayon. Dalawa sila, yung isang babae, bagong graduate na pastora. Bata pa. Ewan ko kung bakit nakapunta kami doon kasi nabalitaan namin siguro na dinala doon. Pagdating namin doon, ini-exorcise ni Pastor Dumalaog. In Jesus' name, lumayas ka. Grabe yung prayer niya. Tapos yung nag-a-assist sa kanya na pastora ay umiiyak ng umiiyak. Kasi sa tagal na nilang pinapalayas, hindi nila mapalayas yung demonyo. So, maari ang pastora talagang iiyak ka. Kasi kapag hindi mo mapalayas ang demonyo, iiyak ka. Ano sasabihin mo? What is wrong with us, Lord? Why we cannot drive them out? So, ang pagpapalayas ng demonyo, katulad ng Ebanghelyo ngayon, ay hindi pwede gagawin kung wala kang authority. Di ba may kwento si Father Darwin doon sa Bohol, yung mga estudyante na possess. Nauna na yung mga Catholic faith defenders doon, sina Father Darwin. Pinapalayas sila. Pagdating ng mga pastor, ng ibang sekta, alam nyo ano sinabi ng mga naposes? Ay, salamat pastor, dumating kayo. Nirescue nyo kami. Ang sabi, try to imagine. Nirescue nyo kami. Bakit? Tormented na sila doon sa prayers ng mga Catholic. Natural, pagdating ng mga pastor, bakit na-rescue daw sila? Kasi natural, pagdating nila, natural, hindi na may option na ngayon yung mga estudyante sa mga pastor na sila, ang school, mga teacher, may option na sila na sa pastor na sila magpapapray. Hindi nila mapalayas. Oo. Parang katulad dun yung kwento ko sa inyo, si pastor nga, yung inatinan ko dati na Baptist. Hindi niya uiyak na yung pastorang babae. Kasi hindi na mapalayas. Ako rin, may karanasan din ako, kapitbahay namin. Hindi niya man siguro panoorin tong part na to. Kasi during that time, nung high school ako, bagamat napunta ako sa Baptist, at the same time, miyembro ako ng pulahan. Miyembro ako ng tadtad, hindi nila napaalis sa akin yun. Tinatago ko yun sa kanila. So kahit umatin ako ng Baptist Church, may mga anting-anting ako. Yung kapitbahay namin na-possess. Alam ko yung kanta sa Baptist, yung There is power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonderful, wonder-working power in the blood of the Lamb, There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, Would you Basta ganun. Kinakanta ko yun sa kapitbahay naming possess. Alam mo yung possess, tahimik lang. Mabuti hindi niya ako sinasabihan, who you? Friends tayo. Mabuti hindi niya ako sinabihan ng ganun. Tahimik lang siya. Paano ko siya mapalayas? Ang dami kong anting-anting. Mabuti hindi ako sinampal nung kapitbahay namin, huy! Friends tayo. Yan. Yung na Jessica Soho, na in-exorcise nung taga-ibang sekta, hindi naman pala Katoliko yun. Alam nyo ba, naging masahol pa yung kalalagayan nun, yung na-video kay Jessica Soho? Di ba may pumunta na mga exorcist pero hindi Katolikong pare?
tinawag yon kay Brother Wendell Talibong. Hindi lalong naging masahol yung hindi na liberate totally yung tao. Kasi hindi naman talaga putol yung connection ng ibang mga sekta. Mga kapatid, sige, yung mapalayas mo. Akala mo nakalayas na? Hindi. Stubborn ng demonyo. Akala mo lang yun umalis. Pero babalik uli yun sa taong nilayasan niya kunwari lumayas. Halimbawa, pagkatapos ma-exercise na wala, akala mo okay na, liberated na, no? Nako. Lulukuhin ka ng demonyo, akala mo liberated ka na. Pero dalhin nyo sa totoong exorcist ng Katoliko ng simbahan. Yan, may series of deliverance yan, may series of exorcism. Talagang mapapalayas yan kasi ang mga pari natin, meron silang tinatawag na authority. Meron silang authority, unbroken link. Tayo lang ang simbahan na may unbroken connection sa mga apostol. The rest of our separated brethren, mga putol po yung kanilang authority. That is why, sabihin mo na, kunwari, magdala ka doon ng pamilya mo, miyembro ng pamilya mo, pinadeliverance mo doon, pina-exorcism mo doon sa kanila, ay, lumayas na. Akala mo lang yun. Pero nung since na putol yung kanilang authority, babalik at babalik pa rin yung demonyo na palayas. Kuya Kulit, good morning po bro. Lagi rin akong nanonood ng punto por punto. Yun. Sa pananampalataya at katwiran, yan yung tinatalakay ni Brother Wendell Talibong dati. Lagi. At saka ni Father Darwin sa kanyang live. So yun mga kapatid. At alam nyo ba may reference dito sa Bible? Sa Acts chapter 19, mga kapatid, ito babala din to sa atin. Kaya hindi pwede na yung dadalhin mo yung anak mo sa pastor para ipa-deliverance. Yes, because for the sake of the name of the Lord Jesus Christ, talagang aalis ang demonyo. But since putol yung authority na meron ng mga pastor, babalikan pa rin yung anak mo. Brother Danny from Japan, good morning bro. Okay, good morning. Ayun. Babalikan pa rin yan. Kasi putol ang authority ng mga pastor. Wala silang katulad sa atin na may tinatawag na unbroken link, unbroken connection sa mga apostol. Chanel Shop, good morning po. Good morning din. Dito sa Acts chapter 19 ito basahin ko sa inyo. Acts 19 chapter 19 verses 11 to the following verses. At gumawa ng mga pambihirang kababalaghan ng Diyos sa pamagitan ni Pablo, kahit panyo o dilantar na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit, gumagaling ang mga ito at umaalis sa kanila ang mga masasamang espiritu. May ilang Hudyo roon na nagpagala-gala at nagpapalayas ng masamang espiritu, pinangahasan nilang sambitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga inaalihan ng mga masasamang espiritu. Sinabi nila, sa pangalan ni Hesus. Yan, ito yung ebanghelyo ngayon, di ba? Na yung ebanghelyo doon na nagpapalayas ng demonyo din yung ibang mga tao na hindi nila kasama ng mga alagad. Sabi niya, pinangahasan nilang sambitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga inalihan ng masamang espiritu. Sinabi nila, sa pangalan ni Hesus na ipinapangaral ni Pablo, iniutos ko sa inyo, lumabas kayo. Verse 14. Kabilang sa gumagawa nito ang 7 anak na lalaki ng isang pinakapunong saserdoting Hudyo na ang pangalay Isiba. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesucristo. Kilala ko si Jesus. Kilala ko rin si Pablo. Ngunit kayo, sino kayo? Who you? Alam mo, sasabihin ng demonyo yan, mga kapatid. Sa akin noon, hindi niya ako pinagsabihan. Nung kinakantahan ko ng There is Power in the Precious Blood of the Lamb, yung kanta namin sa Baptist, hindi ako pinagsasabihan ng kapitbahay namin, tahimik lang siya.
Siguro nag-enjoy sila sa boses ko, nagagandahan siguro. Hindi ko siya mapalayas. Katarang katulad dito. Hindi ko siya mapalayas. Bakit lalayas ang demonyo? Mabuti niya ako sinabihan, uy, friends tayo, dami mong anting-anting dyan, sampal ko yan sa mukha mo eh. Mabuti hindi sinabi sa akin ng possess. At ito, subalit sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus, kilala ko rin si Pablo, ngunit kayo, sino kayo? Yan. Gloria Rivera. Hindi pa ako pare, Gloria. Like ko lang din po ako katulad mo. Salamat naman para mukha akong pare. Then, verse 16, at sila'y nilundag ng lalaking inaalihan ng masamang espiritu, ang mga Hudyo'y nagahis nito at pinahirapang mabuti anupat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Okay? So, ano nangyari sa kanila? Kasamaan ang nangyari sa kanila. Kaya nga sa atin sa Catholic Church, tayo ng mga laiko, hindi tayo basta-basta nagpapalayas. Meron tayong mga exorcist, mga kapatid. Pero kung wala tayong exorcist, in case of emergency, pwede naman deliverance prayer. Kaya importante na makinig kayo bumili kayo ng libro ni Father Jose Sequeia. Wala akong porsyento doon Subukan yung bumili sa libro ni Father Jose Sequeia. Marami na sa volume, hanggang 5 na yata ngayon. At libro ni Father Cabading. Then, sundan nyo si Father Darwin Getgano at saka yung si Pananampalataya at Katwiran, si Brother Wendell Talibong. Para at least may information tayo. Para hindi tayo maging katulad nitong mga Hudyo na to na pinanghasan gamitin ng Panginoon. Wala silang connection sa Panginoon. Wala silang authority. Wala silang relationship sa Panginoon. Kuya kulit. Bro, paano ko po i-approach ang tatay ko na isang albularyo para maniwala siyang hindi yon galing kay Lord? Prayer, bro. Ipag-pray mo siya for deliverance and enlightenment. At the same time, ano mo kay Father Darwin yung mga video. Kunwari, manonood ka sa bahay nyo. Yung part ng ipanood mo na andun siya. Pero prior to that, mag-offer ka na ng mga sacrifices ng prayer and fasting. And then, natural, ayusin mo yung sarili mo. Mamuhay ka ng kabanalan. And then, araw-araw may pag-pray yung tatay mo, mag-offer ka ng continuous prayer for deliverance. Kasi di ba marami ng mga albularyo din na nag-surrender ng kanilang mga pagiging albularyo kay Father Darwin. So, yun yung gagawin mo, prayer talaga muna. Hindi mo siya pwede basta-basta pagsabihin, tay, masama yan. No. Baka mag-away lang kayo. Hindi mo siya pwede biglain. Talagang prayer, parang katulad yung style ni Brother Noe, Dora, kapatid. Although iba naman yung context sa kanya, paano niya na-convert ang buong pamilya niya sa Catholic Church. Tuwing uwi siya dun sa kanila, makipagkwentuhan lang, tapos unti-unti, may mga usual na tapos ganun, ipakita niyo yung mga simpleng usapan lang, pero huwag mo siyang sabihin na, masama yung ginagawa mo. Sama sinas, hindi ba ko pare, bro, like ko lang po ako. Hindi yan masama yung ginagawa mo, no. Away lang kayo, bro. Mag-away lang kayo, kuya kulit. So, dapat pagsabihan mo siya, prayer mo muna. Then, yung style ni Brother Noedora, yung approach niya, paano niya na-convert yung buong pamilya niya into Catholic Church. Yun siguro yung gawin mong diskarte. Unti-unti, accompanied by prayer. Mag-advance ka, mag-offer ka ng halimbawa, mga nobena, 9 days prayer, or prayer and fasting for the intentions na magkaroon ng deliverance yung pamilya mo. At the same time, sabi nga ni Father Darwin, since na ganun pala yung tatay mo, may unholy ties, kaya i-break mo yung unholy ties in front of the tabernacle.
in front of the Blessed Sacrament. Unholy ties, then yung prayer mo na yung prayer to remove generational spirit. Tapos sabi niya po sa pag-rosary, mapatawad daw ang lahat ng kasalanan. Kaya ang ayaw niya mang kumpisal. No, wala ka mo yun sa Bible pa ka mo. Ang sa Bible ka mo, ito yung banggitan mo, i-quote mo. Nag-rosary ka, pero namumuhay ka sa kasalanan. So, nagpapagod ka lang sa pag-rosary. Nag-rosary ka, pero hindi mo isinasabuhay kung ano yung sinasabi sa rosary. So, nagpapagod ka lang. Ilang minutes din yun, iba isang rosary, yung 5 decades, mga 15 to 20 minutes yun. So, 20 minutes ka nagpapagod. Kasi hindi mo naman isinasabuhay yung sinasabi doon sa rosary. So, kailangan mo talaga mangumpisal kasi ang pagpapatawad ng kasalanan ay banggitin mo yung Isaiah chapter 1 verse 18 and then yung 1 John chapter 1 verse 9 at saka yung sa James chapter 5 kamo. So, James chapter 5, Isaiah 1:18, 1 John 1:9, then itong sa James chapter 5, ang sabi dito, James chapter 5. Okay. So James chapter, kaya verse 16, kaya nga ipagtapat ninyo ang inyong sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. And then doon sa John chapter, di ba? Ayan yung basis natin sa confession, itong sa John chapter 20. Sabi rito, okay. Verse 23. Ang patawarin, John 20:23, Kuya Kulit, sabi dito, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatatawad na nga, ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. So yun yung sasabihin mo sa kanya. Kahit mag 2,000 rosary ka pa, pero yet you are continuously living in sin, ay nagpapagod ka lang sa ginagawa mo. Diba? Kaya nga may prayer tayo dun sa act of contrition eh. Diba? Oh my God, I am heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins because of thy just punishments. But most of all, because they offend thee, my God, who art all good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of thy grace, to sin no more and to avoid the near occasion of sin. To sin no more and to avoid the near occasion of sin. So, hindi pwede na magpapatuloy ka sa pagkakasala. So, yun yung isi-share mo kay Papa mo. Pa, hindi po yun ganyan sinasabi sa Bible. Sa turo ng simbahan. Ito po yung sinasabi ng turo ng simbahan. Kasi tatay ko dati, bro, nung na-convert ako sa Baptist, gusto ko sa biglain na i-convert din sa Baptist. Nag-aaway lang kami. So, ang gagawin mo, yung discarding ni Brother Noedora. Pero mo, entire family niya, grabe yung mga pastor, mga pastora, mga kapatid, tatay niya, preacher, dakilang church planter yung tatay niya, Di Batista, na-convert lahat sila sa Catholic Church. Di ba? So, ganun din yung discarding mo sa tatay mo. Saka yun nga, talagang i-break mo yung unholy ties sa Blessed Sacrament, and then, i-pray mo yung healing of family tree, and then family tree, and then healing of intergenerational healing prayer. Yun yung i-pray mo para ma-detach ka dun sa unholy ties, and then yung parang mo, itakwil mo talaga yung connection mo doon sa ganun. Kasi may talagang may unholy ties ka doon sa kay Papa mo dahil doon sa ginagawa niya.
Tsaka yung, total nakikinig ka naman kay Father Darwin. Narinig mo naman yan doon eh. So maybe that is by now mga kapatid, to use the name of the Lord na walang authority ay delikado ka. Lalo na kung hindi ka naman kabilang sa simbahan ng Panginoon. Tayo ng mga laiko bilang Katoliko ay pwede natin mag-deliverance. At ang sabi nga ni Brother Wendell Talibong, wala talaga sa pamilya natin. Kung mga anak mo yung di-deliverance mo, ang magulang may tinatawag na natural authority given to them by the Lord sa kanilang pamilya, sa kanilang ari-arian. Pwede natin yung magamit sa atin. Pero outside other people, kapag ibang tao na, but make sure we are in the state of grace. Lagi tayong kumpisad, wala tayong mortal sin. And then we are frequenting the sacraments. We are practicing yung tinuturo ni Father Darwin na cares, confession, adoration, a rosary, Eucharist, and then sacramentals, cares. Yun yung i-practice natin. At the same time, ang gagawin natin is kapag laiko ka at ibang tao na, supplicatory ang ating, sabi ni Brother Wendell, supplicatory prayer ang gagamitin natin, hindi imperative command. Supplicatory. Lord, we pray to cast this out, the evil spirit that is in this person. So, supplicatory, hindi daw imperative command. In Jesus' name, I command you to get out. At the same time, kapag magpalayas tayo ng demonyo, especially sa pamilya natin, sa atin sa Catholic Church, yung tinatawag na meron tayong dinadirect natin siya kung saan pupunta. Lumayas ka sa pangalan ng Panginoon Kristo at pumunta ka at magpatira pa ka sa paanan ng Panginoon Kristo sa ilalim ng kanyang krus. Huwag mo lang basta palayasin. Lumayas ka. Ano nangyari dito sa amin dati? Ito, sa charismatic. Sabihin ko na, yung kasama namin dito na naging worship ministry head siya ng parokya namin na napakatagal na panahon. Ngayon matanda na siya, may edad na. Dati siyang preacher ng isang charismatic. Na habang nagpipreach siya ay merong naposes. Nilapitan niya yun. In Jesus' name, lumayas ka. Lumayas nga. Lumipat doon sa isa. In Jesus' name, lumayas ka. Lumayas nga. Lumipat na naman doon sa isa. Hanggang sa halos lahat sila na-possess. Kasi, walang direction yung prayer. Pinapalayas. Hindi mo na pinray ang protection ng iba. Opo, kuya kulit. Usually, ako nagla-live mga morning, minsan 5 or 30. Ngayon, late nga, papasok pa. Medyo maulan. So, tulog pa yung asawa ko. So, late na mag-end na rin ako. So, ang nangyari doon sa kakilala namin, palayas silang palayas, lumipat sa bawat miyembro ng umati ng prayer meeting. Nagalit ngayon yung pare namin. Kasi ang gulo. Kasi, sa atin, lalo na sa pamilya, di ba may process yan sa aklat ni Father Jose Sequeia, sa tinuturo ni Father Darwin Gitgano, yung prayer of protection mo na, tapos sailing prayer of protection, i-anoint mo ng oil yung member of the family, and then ipa-cover ka sa blood ni Lord Jesus, kasama niyang inyong mga arerian to prevent the retaliation, at ma-avoid yung palipat-lipat, kasi naka-sealed ka nga eh. So, ganun mga kapatid. So, yun ang sinasabi ko. Diyan na lang muna sa ngayon kasi aalis pa kami. Trabaho naman. So, yun mga kapatid yung gagawin natin. Huwag yung basta-basta ka na palayas. Dapat may direction yung pagpapalayas mo ng demonyo. So, at ganun din na so, maybe that is by now. Kasi parang nagluloko na tong cellphone ko. I-pray din natin yung cleansing prayer, mga kapatid. Prayer, protection, cleansing prayer bago tayo mag-end. Kasi every time na nagkaroon ako ng broadcast na katulad nito, abay, hindi ko na-download yung video. So, let us pray for this prayer of protection.
In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. I ask, Lord Jesus, I ask you to protect my family. Mention the name, my siblings, and all their loved ones, and all other persons who are close to us, including all these persons who are joining right now. Lord, they are 9, and those who didn't tap the screen, but they are joining with us. From sickness, from all harm, and from accidents, we include to you all our possessions, Lord God, for protection. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void in the name of Jesus Christ. If any evil spirit have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with us will. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Prayer against retaliation, mga kapatid. Okay, sali lang mga kapatid. Hanapin ko muna. Lord Jesus Christ, in your love and mercy, for thy precious blood over us, including all our loved ones and all our possessions, so that no demon or disembodied spirit may retaliate against us. May surround us with thy mantle, blocking any retaliating spirits from having any authority over us. Saint Michael, surround us with thy shield, so that no evil spirit may take revenge on us. Queen of heaven and Saint Michael, send down the legion of angels under your command to fight off any spirit that would seek to harm us. All you saints of heaven, impede any retaliating spirits from influencing us. Lord, thou art the just judge, the avenger of the wicked, the advocate of the just. We beg in thy mercy that all we ask of Mary, the angels and the saints of heaven, be also granted to all our loved ones, those who pray for us, those who pray with us and their loved ones, that including all our possessions, that for thy glory's sake we may enjoy thy perfect protection. Amen. Cleansing prayer, mga kapatid. Yun yung practice ko every time nagagawa ko ng ganito. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power, the precious blood of your Son Jesus come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones, cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession, during this course of our program. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit, and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your Holy Cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, shalom, my dear brothers and sisters. Maraming salamat po sa mong sa mga nag-interact, sa nag-share, at sa mga nag-comment. May God bless us and keep us safe and sound kasama ng ating mga mahal sa buhay at ating mga rarian. In Jesus' name, amen. God bless.